O, diba? Isn't it bongga? Paskong Pasko na dito sa aking kitchen. And November pa lang, I'm sure marami sa inyo nag-iisip na ng mga kung ano ang masarap lutuin for the holiday season. Dahil 'di ba, dito sa Pilipinas napakahaba ng ating holiday celebration. And I remember nung bata pa lang ako, kasama na ako ng nanay ko sa paghahanda ng mga lutuin, shopping for the holiday season. At syempre, hindi nawawala dyan ang recipes from the Del Monte Kitchenomics. Kaya naman today, let's prepare an elevated holiday recipe na perfect pang negosyo at bitbitin sa mga holiday potlucks. This is chicken and longanisa paella. Of course, I made this dish using Del Monte para siguradong masarap. At syempre, bago tayo maggisa-gisa o paiinitin ko na ang aking Chef RV All-Purpose Pot na pwede mong mapanalunan because for today's video, mamimigay tayo ng isang Chef RV's All-Purpose Pot and 15 sets ng limited edition Del Monte Kitchenomics Grazing Board and Cookbook Set. O, di ba super bongga? So, how to join? Basahin mo ang description box. Okay, so to make this recipe, napakadali. First, ayan, binaliktad ko yung all-purpose pot ko. Gagamitin ko yung takip kasi i-brown muna natin yung ating chicken. I have here chicken thigh fillet with the skin on para mas moist. But of course, pwede kang gumamit ng breast if you like. So I'm just going to put some cooking oil dito sa aking all-purpose pot. I-brown lang natin to para lang mas lumabas yung flavors. Let's make sure na mainit yung ating pot. Okay, well distributed ang oil para maging maganda ang browning. Okay, so mainit na yung pan. Ayan, isi-sear na natin, skin side down. Hanggang mag-brown lang, hindi naman kailangan maluto ito dyan. Kasi syempre, searing brings out the flavor and improves the color of the dish. Okay, now yung longganisa, ayan, i-brown mo lang to bring out the flavor and para lumabas yung caramelized color niya. O, diba? Ayan, medyo nag-brown na. Maya-maya hahanguin na natin yan. And we will make gisa-gisa dito pa din sa pan na to. Yung mga brown na yan, yung caramelization sa pan natin. Hindi mo tatanggalin yan dahil yan ang magbibigay ng karagdagang flavor sa ating paella dish, di ba? Napakabongga! So, get cooking with us and don't forget to join the Kitchenomics Club! Okay, so ayan, magigisa-gisa na ako. On the same pan, meron ako ditong sibuyas na chinop-chop. And season it with some salt. O, diba? Sa Spain po, gustong-gusto nila yung ganyan, medyo natutusta talaga yung ilalim ng kanilang paella pan. Kasi the more tostado, the more flavor. Pero syempre, wag naman yung parang nag-uuling na, sunog na yun, magiging bitter. So you just saute this. Okay, and then pag nag-sweat na yan, let's put the garlic. Ayan. My gosh, ang bango-bango. Tapos, ilalagay ko na din yung aking bigas. And ito, toast lang natin yan. Para ma-coat siya nung ating gisa. Of course, I'm just using ordinary rice, but feel free to use Japanese rice, paella rice, depende sa iyong budget.
'Di ba? Kasi pag holiday season, yung paella, parang mas pinapabongga nito yung ating buffet table, dining table. O ito, using ingredients that we already have in the freezer. O ayan, and then ilagay na natin ang ibang ingredients dahil makikita mo, nagto-toast na yung ating bigas. Siyempre, I'm going to put my favorite, Del Monte Original Style Tomato Sauce. Bongga. I love this because it has the right sweet-sour blend and made from the finest tomatoes. Diba? And bukod dyan, mas pabobonggahin yan ang kulay ng ating paella. It will give you that nice reddish, yellowish color. And syempre, yung linamnam ng tomatoes, nako, bonggang-bongga. Ayan, it's very thick, so it coats the rice particles very well. Siguradong-sigurado ka na malasang-malasa. Put the other ingredients. I have here my bouillon cube, chicken bouillon cube, salt and pepper, and your water. Buhos mo lang lahat dyan. Pagkabuhos mo, you just bring it to a light simmer para yung mga nag-brown dun sa ilalim ng pan mo is madidiglaze. Sasama na yan dito sa pinaka-broth mo. Look at the color! Isn't it super bongga? Wala tayong nilagay dyan na, di ba, yung ibang paella, you put mga spices dito. Wala. Just Del Monte Original Style Tomato Sauce. And look at this very, very nice color. And the smell, my gosh. Nagpaparandam. Kaya dapat sumali ka dun sa pa-contest so you can win the all-purpose pot. Teka, titikman ko. I'm going to try this because if we need to adjust the seasoning, we do it now. Huwag ka matakot dyan sa mga, yung mga medyo natusta. Sa Spain daw, social yan. Pagka may natutusta. Pagka sinabi sa'yo ng mga bisita mo, may natusta ka, social yan. Diba? Totoo talaga yon, ha? Pinapasunog, pinapatusta pa nga yung ilalim ng paella sa Spain because they want the tutong. Let's try. Oh my gosh. So good. Isisimmer ko lang to saglit. Diba? Nandito pa lang tayo. Napaka-flavorful na. Talagang napaka-bongga talaga. So you have to get cooking with us and don't forget to join the Kitchenomics Club. Okay, so hinaan mo na yung apoy. Hinaan ng kalan. And then, let's arrange our meats, the chicken and the longganisa. I-arrange mo na nicely kasi yan na yung pinakamagiging presentation mo later on. Diba? So, you do it skin side up for the chicken because the skin has been nicely browned. Diba? Should be proud of it. Pinaghirapan natin yan. Napilansikan tayo kanina habang binabrown natin ang ating kamanukan. Okay? The longganisa, you can serve it like this or you can, pwede mo din siyang hatiin. I think, ilalagay ko na lang ng ganito. Kasi ilang longganisa to? 6 pieces. This recipe naman mukhang pang 6 to 8 na tao. Pag dito sa bahay namin, pang 6 lang. When I do my paella, hindi ko siya yung sobrang pinapantay yung arrangement. Kasi pag gano'n, yung medyo nai-intimidate yung mga taong sirain. I like it na parang medyo, yung parang random. Okay? So, tatakpan ko yan. And then we simmer it for around 20 minutes over low flame hanggang maluto yung ating rice. And balikan natin. Okay, so after 20 minutes, super duper bongga. So ngayon, the next step, i-assemble na natin tong ating mga kagulayan. Red bell peppers for the color. Ipila mo dyan, pero wag mong takpan yung meats. Siyempre, pwede ka din maglagay ng other vegetables of your choice.
as you wish. If during the cooking, napansin mo medyo natutuyot, pwedeng napalakas ng konti yung apoy mo. So just feel free to add a little bit more water and green peas. And then, tatakpan ko lang ulit to for 10 minutes para mag-steam yung ating vegetables. And then we're ready to serve it. Diba? So if you're looking for more exciting recipes for the holiday season, you can get a free digital access to the limited edition 39th anniversary cookbook by joining the Kitchenomics Club. So join ka na doon. Doon tayo magchichikahan, mag-exchange ng recipe ideas, di ba? Lalo ngayong holiday, talagang nako, kung ano-ano nang pumapasok sa isip kong iluto, kasama na tong paella na to. So takpan natin and let's cook it for 10 more minutes and then balikan natin and tikman. Meron ako ditong hard-boiled eggs, i-assemble ko yan mamaya. Okay, so it's been 10 minutes and surprise! Look how bongga is that. And ngayon, ilagay na natin yung ating hard-boiled eggs. Pila mo lang dyan, randomly. Oh, diba? Super bongga and super festive. Truly an elevated dish. Super daling gawin, pero pag tinignan mo yung dish na ito, parang ang gumawa ay expert. So, bilib na bilib sa'yo yung panigurado, ang family mo, and ang mga kliyente mo. So, gumawa ka na. Tikman na natin. But before that, I have a final tip. If you want some shine on top, pwede mong i-drizzle ng konting olive oil yan sa ibabaw. Especially, di ba, kung may pa-order ka, pagdating dun sa destination, medyo mapapansin mo na dadry yung ibabaw, just give it a nice drizzle ng olive oil. Ganun lang. As simple as that. Kung magdadry naman, buhusan mo ng konting chicken stock, tapos painitan mo lang saglit. Kung gusto mo naman tostahin, turn on the flame, highest flame, pakinggan mo, parang nagsisisling yung ilalim yon, tostado na yon. So, tikman na natin. Okay, now, tikman natin. At syempre, mahilig ako sa longganisa. So, wow, I love it. Ayan, yung natusta yung ilalim. Pag tostado, kailangan medyo talagang, ayan, medyo kailangan sa irin mong ganon. Napaka-flavorful po niyan. Kanya-kanya po yan, ha? Ayan. I love it. Optional yan, ha? Hindi lahat nakaka-appreciate niyan. Okay. And now, let's try. Yung rice muna. Walang topping. Oh my gosh. Super duper good. Now, with the longganisa, and the rice. Ay, nako. The chicken. Ayaw sumama sa akin. Ayan, sumama na. Nako. Kahit November pa lang, gumawa ka na. Because it's super duper good. Ang sarap-sarap. My gosh. Kanin pa lang. Yung rice pa lang. Super delish. So, I'm going to see you all soon for more recipes featuring Del Monte Kitchenomics.